babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala at salaysay na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat lugar may tinatagong lihim, pero hindi lahat dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Tuwing linggo may kwento kaming ibabahagi na ayaw mong maranasan mismo. Magsimula na tayo sa isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Jake. Hindi ko na maalala kung kailan huling may tumawag sa akin gamit ang buong pangalan ko. Dito sa kalye kung saan ako lumaki, hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga, marunong ka bang mabuhay? Kung hindi, kakainin ka ng paligid mo ng buo. Lumaki ako sa iskinita ng Tondo, sa isang barong-barong na kalahati ay yero, kalahati ay trapal. Bawat gising ko, ingay ang kasama, sigawan, iyakan, basag ng bote, at paminsan putok ng baril. Minsan may pulis, madalas wala, pero ang laging nandyan, gutom. Wala na akong maalalang mukha ng nanay ko. Isang araw, nawala na lang siya. Hindi na bumalik. Mga kapatid ko, isa-isa ring nawala. May nagsabing namatay. May nagsabing kinuha ng kung sino. Pero ako, natutong huwag nang magtanong. Ako lang ang natira. At mula noon, kalye na ang naging pamilya ko. Sa kalye ako natutong manapak, mangagaw, magnakaw kung kailangan, at higit sa lahat, mabuhay. Bata pa lang ako. Sanay na akong magising na walang laman ang tiyan. Kumakalam, sumasakit, pero hindi ako umiiyak. Hindi ko alam kung naubos lang ba ang luha ko o talagang nasanay na lang akong wala. Pero kahit gutom ako, kahit nanginginig sa lamig ng madaling araw habang nakasandal sa poste, hindi ko inisip na sumuko. Ang tanging aral na malinaw sa akin, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong mas maging halimaw kaysa sa halimaw sa paligid mo. Sa tuwing may nilalapastangan na babae sa eskinita, tahimik lang ako. Kapag may nabubugbog sa kanto, hindi ako lumalapit. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil alam kong kapag pumagitna ka, ikaw ang susunod. Sa mundong to, hindi nananalo ang mabait. Nananaig ang matatag, ang mabilis, ang marahas kung kailangan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng iskinita, may narinig akong sigawan. Dalawang lalaki, nag-aambahan. Una, suntukan lang. Pero nang may bumunot ng bote at binasag ito sa ulo ng isa, nagsunod-sunod na ang saksak. Walang pumigil, lahat nanood. Ako, nakatingin lang. Walang emosyon. Para bang normal lang. Hindi ko alam kung masama na ba yon, pero sa isip ko, isa lang ang malinaw. Kung hindi ikaw ang gagawa, baka ikaw ang susunod na isasalansan sa bangketa. Noong gabing yon, sa unang pagkakataon, hindi gutom ang naramdaman ko, kundi lamig. Lamig na hindi galing sa hangin, kundi sa loob. Parang may parte sa akin na namatay. At simula noon, hindi na yon bumalik. May humigop ng init mula sa loob ko at sa halip, nilagyan ng puwang na puno ng tahimik na galit. Kinabukasan, may lumapit sa akin. Malaking lalaki, may tattoo sa leeg, hawak ang yosi habang tinititigan ako. Tinanong niya ako, "Marunong ka bang sumuntok?" Hindi ako sumagot, hindi ko rin tinanggal ang tingin ko sa kanya. "Gusto mong kumita?" Hindi ko alam kung gutom lang ba ako noon o talagang wala na akong pakialam. Pero mula noong araw na yon, nagsimula akong pumasok sa mundo ng laban. Hindi boxing, hindi MMA, labanan, bugbugan, walang gloves, walang referee. Isang sablay pwedeng buhay ang mawala. Unang suntukan ko sa gitna ng kalsada. Walang referee. Walang gloves, tawa lang ng mga tambay. Ang kalaban ko mas matanda at mas malaki. Pero gutom ako at
At kapag gutom ka, may ilalabas kang hayop sa loob mo na hindi mo alam na nandoon. Hindi ako lumingon sa paligid. Hindi ko tinignan kung may nanonood. Ang focus ko lang, yung kalaban sa harap ko. Tinamaan ako sa panga. Masakit, pero hindi ako natumba. Tumingin lang ako sa kanya, sabay gumanti. 1, 2, 3. Hindi ko na mabilang. Hanggang sa natigilan ang lahat. Puno ng dugo ang kamay ko. Ang kalaban ko hindi na gumagalaw. Walang pumigil. Walang nagsabi kung tama ba o mali. Basta ako nabigyan ng konting pera, sapat para makakain. Yun lang ang mahalaga. Doon ko unang natikman ng lugaw na may itlog pagkatapos ng mahabang araw. At sa bawat subo ramdam ko ang asin ng pawis at dugo sa labi ko, pero wala akong pakialam. Sa wakas hindi ako matutulog ng gutom. Sunod-sunod ang laban. Minsan, araw-araw. Iba-ibang kalaban. Mas malalaki. Mas mabangis. Pero sa bawat suntok, pakiramdam ko lumalayo ako sa ingay sa loob ng utak ko. Hindi ako umiinom. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako nakikipagkaibigan. Laban lang ako ng laban. Para saan? Para mabuhay. Para sa susunod na lugaw. Para sa panandaliang katahimikan sa dibdib. Pero ang totoo, hindi lang gutom ang pinapatay ko tuwing may kalaban akong pinabagsak. Pinapatay ko rin yung alaala ng mga nawala. Ang mukha ng nanay kong hindi ko maalala. Ang sigaw ng lalaking sinaksak sa eskinita. Ang maliliit na paa ng kapatid kong huli kong nakita habang tinatakbo siya ng isang estranghero sa likod ng jeep. Dumaan ang buwan. Sa mga lumang bodega ako lumalaban. Sa ilalim ng overpass. Sa basement ng abandonadong eskwelahan. Sa likod ng junk shop. Basta may madilim. Basta may pustahan, nandoon ako. Isang gabi sa loob ng lumang bodega, may lasing na lumaban sa akin. Madulas ang sahig, amoy pawis at dugo. Tinamaan ko siya sa sentido. Bumagsak. Hindi na gumalaw. Patay na ata yon, bulong ng isa. Napatigil ako. Nanginginig ang kamao ko. Pero ang mas nakakatakot, wala akong naramdaman. Parang wala lang. Paglabas ko ng bodega, walang pumalakpak, walang sumalubong. Tahimik lang silang lahat. Tumingin sa akin. Parang hindi tao ang nakikita nila, kundi halimaw. Doon ako binansagang tahimik na demonyo. At simula noon tahimik na rin ang bawat laban ko. Wala nang tumatawa, wala nang sigawan. Tahimik silang nanonood, tahimik silang umaalis. At ako, tahimik lang ring nananalo. May mga gabi na hindi ko alam kung ilang laban na ang pinasok ko. Basta ang alam ko lang, natutulog ako na may amoy ng dugo sa ilong ko at nagigising ako na may pasa sa tadyang. Pero okay lang. Dahil sa mundong to, ang makaligtas sa bawat araw, sapat ng tagumpay. Minsan, habang nakasandal ako sa dingding ng isang abandonadong building, tinanong ko ang sarili ko, ito na ba ang buhay ko? Isang kahon ng suntok, isang pares ng duguan, isang linggong paltos. Wala akong sagot, pero sa tingin ko, hindi ko rin talaga hinahanap ang sagot. Ang hinahanap ko lang, yung pakiramdam na hindi ako walang silbi, na kahit isang basag na kaldero ako sa tambakan ng mundo, marunong akong tumunog. Sa bawat panalo ko sa gabi, pakiramdam ko ay unti-unti akong lumulubog sa dilim. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, gising na pala ang halimaw sa loob ko. Tahimik, matatag, at naghihintay lang ng susunod na laban. Hindi ko na alam kung ilang laban na ang pinasok ko simula noong gabing yon sa bodega. Pero isang bagay ang malinaw, habang tumatagal ako sa mundo ng bugbugan, mas lalo akong lumalayo sa pagkatao ko. Wala na akong ibang alam gawin kundi lumaban. At sa bawat gabi, mas lalo akong naging hayop kaysa tao. Wala akong araw. Lahat gabi. Lahat anino. Lahat pawis at dugo. Isang gabi, habang pagod na pagod akong nakaupo sa gilid ng eskinita, lumapit ang isang babae. Payat, may dalang basket, nanginginig ang kamay,
tiningnan ko lang siya. Wala siyang sinabing masama. Pero nang subukan niyang agawin ang espasyo ko sa ilalim ng waiting shed, tinulak ko siya. Hindi malakas pero sapat para mabitawan niya ang basket. Kumalat sa kalsada ang mga kamatis at sibuyas. Tiningnan niya ako, hindi galit, kundi may lungkot. Para bang nakita niya yung sarili niya sa akin at nalungkot siya kung anong klaseng nilalang ang nasa harap niya ngayon. Doon ko unang naramdaman na baka hindi na ako bumabalik. Baka hindi na ako tao sa paningin ng ibang tao at sa sarili ko. Kinabukasan, habang nakahiga ako sa lumang banig sa ilalim ng overpass, may dumating na pulis. Hindi ko kilala. Hindi ko rin nakita ang mukha. Basta naramdaman ko na lang ang bigat ng bota niya sa gilid ng mukha ko. Jake, tara. Wala akong nagawa. Wala ring tanong. Basta sinakay ako sa mobile. Walang paliwanag. Walang kaso. Walang abiso. Parang basura lang na kailangang hakutin. Pagdating sa presinto, hindi ako kinausap. Hindi ako binugbog. Hindi ako pinakain. Ilang oras akong nakaupo sa isang sulok habang pinagmamasdan ako ng mga tao na para bang hindi ako tao. Isa lang akong pangalan sa papel, isang istatistika. At sa bandang hapon, ipinasok na ako sa kulungan. Ang selda ay masikip, amoy ihi at pawis. May 6 na kama pero 8 kami. Ibig sabihin may 2 sa sahig na tutulog. At palaging ako yun. Sa unang linggo, walang kumibo sa akin. Pero ramdam ko ang tingin. Hindi mabait. Hindi rin galit. Tingin ng pagsubok. Tingin ng mga taong naghihintay ng dahilan para saktan ka. Walang pangalan sa kulungan. Ang mga pangalan ay pang-istorya ng labas. Sa loob tawag-tawag lang. Kambyo, bok, hayop. Ako? Wala. Wala silang tawag sa akin. Tahimik lang. Kasi mas nakakatakot daw ang tahimik. At dumating din ang gabi na sinubukan nila ako. Habang natutulog ako sa gilid ng sahig, may biglang humawak sa batok ko. Malamig ang kamay. Mabigat. Dali-dali akong tumayo. Isang suntok agad ang sumalubong sa mukha ko. Mas malaki siya. Mas mabigat ang katawan. Pero mas mabilis ako. Tinanggap ko ang unang tama pero gumanti ako. Sapol sa panga. Isa pa sa takiliran. Bumagsak siya pero 2 pa ang sumugod. Naitulak ko ang isa sa pader. Yung isa sinipa ko sa tuhod. Walang sigaw. Walang yabang. Basta kilos lang. 10 segundo lang, 3 na silang nasa sahig. At ako, nakatayo, hingal, pero walang emosyon sa mukha. Pagkatapos noon, wala nang lumapit. Pero hindi ibig sabihin noon ay naging madali ang lahat. Gabi-gabi pa rin akong nagigising sa sigawan mula sa ibang selda. Minsan may patayan, minsan may nawawala na lang. Minsan may sumisigaw ng pangalan na hindi sinasagot. Mga sigaw na parang multo. Tumatagal ang araw at habang tumatagal, parang mas lumalalim ang kulungan sa loob ng katawan ko. Ang tunay na selda hindi rehas. Ang tunay na kulungan ay yung pakiramdam na kahit ilang hinga mo, hindi ka nakakawala. At yun ang pakiramdam ko araw-araw. Isang araw habang nagpapakain ng lugaw sa amin, may matandang preso ang naupo sa tabi ko. Maputi na ang buhok niya pero matikas pa rin ang tindig. May pilat sa mata. Tahimik siyang kumakain. Hindi ka tatagal dito, sabi niya. Hindi ko siya sinagot. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil wala akong lakas para magsayang ng salita. Pero hindi rin ako nagkakamali lagi, dagdag niya. Nakikita ko yung mga tulad mo. Tahimik, pero puno ng putok sa loob. Isa lang ang tanong, kailan sasabog? Tahimik pa rin ako. Pero sa loob, parang may bagay na umuugong. Kasi totoo siya. Hindi ako galit. Hindi ako bayolente. Pero may kung anong hinihintay sa loob ko. Parang apoy na gustong kumawala. Hindi para manira, kundi para lang may maramdaman ulit ako. Pagkalipas ng 5 taon,
Hindi ko na alam kung umaga pa ba o gabi. Hindi ko na rin alam kung ilang beses na akong tumayo sa harap ng mesa ng warden para lang bumalik ulit sa selda na parang walang saysay ang buhay ko. Hanggang isang araw, pinatawag ako. Wala akong dalang gamit kasi wala naman akong pag-aari. Pinapasok ako sa isang silid na hindi ko pa nararating dati. Tahimik, malamig, may mesa sa gitna, may lalaking nakaupo, hindi pulis, hindi abogado. Nakaitim siya, malinis, tahimik. Ang mga mata niya parang walang kulay. "Jake," sabi niya, "gusto mo bang makalabas dito?" Hindi ako agad sumagot. Tiningnan ko siya. Pinakiramdaman ko kung biro ba to. Pero hindi siya mukhang tao na nagbibiro. "Kapalit?" tanong ko. May inilapag siyang dokumento. May seal. May pirma. May letrang hindi ko maipaliwanag. May isang lugar, isla. Hindi ito kulungan. Pero hindi rin ito para sa mga ordinaryong tao. Kailangan nila ng tauhan. Hindi bilang preso. Hindi bilang sundalo. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Walang tanong. Walang reklamo. Sundin mo lang ang utos. Kung tatanggapin mo, bukas lalabas ka na. Tahimik akong tumango. Wala naman akong ibang pupuntahan. Wala akong pamilya. Wala akong pangalan sa labas. At kung totoo man tong alok niya, baka ito na ang tanging daan palabas ng impyerno. Hindi ako sigurado kung ano ang binibitawan ko, pero sigurado ako sa isang bagay. Ayokong mamatay sa lugar na walang kahit sinong makakaalala sa pangalan ko. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, pinatawag na ako. Walang posas, walang yaya. Dinala ko palabas ng kulungan, palabas ng gate at papunta sa isang sasakyang kulay itim. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, naamoy ko ulit ang hangin sa labas. Maalikabok, mainit, pero totoo. At kahit ganun, parang may laya sa bawat hinga ko. Walang tanong, walang paliwanag. Pero sa bawat kilometro ng biyahe, habang palayo kami sa lungsod, pakiramdam ko, may binubura sa likod ko. Hindi pangalan, hindi kasalanan, kundi yung dating ako. Habang lumalagpas kami sa mga palengke, mga karinderya, mga lumang poste ng kuryente, may parte sa akin na gustong bumaba at tumakbo. Pero mas malakas yung tinig na nagsasabing, wala ka nang babalikan. At doon sa likod ng sasakyang patungo sa kung saan sa katahimikan ng madaling araw, sa wakas ay naramdaman kong hindi lang ako basta lalaban, kundi may darating na laban na hindi ko pa kailanman naranasan. 5 oras kaming naglakbay. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa kalsadang palikuli ko, lalong tumahimik ang paligid. Wala nang busina, wala nang mga batang naglalaro. Puro puno, puro damo, hanggang sa dumating kami sa dulo ng isang pier. May bangkang naghihintay, kulay abo, may takip na trapal, at may 2 lalaking nakaitim na nakabarong. Hindi sila pulis, hindi rin sundalo. Pero pareho silang may dalang baril, tahimik sila. Tiningnan lang ako at itinuro ang upuan sa likod ng bangka. Sumakay ako. Walang nagsalita. Habang binabaybay namin ang tubig, naamoy ko ang alat ng hangin. Malamig, tahimik. Wala kang maririnig kundi ang tunog ng makina at hampas ng tubig sa gilid ng bangka. Sa unang pagkakataon, wala akong takot. Pero wala ring kapanatagan. Para akong nililipat mula sa isang kulungan papunta sa isa pang anyo ng pagkakulong. Pero hindi ko pa alam kung anong klaseng selda ito. Ilang oras ang biyahe. Sa gitna ng karagatan, tila walang direksyon. Walang landmark, puro tubig. Pero ang mga kasama ko hindi natitinag. Parang alam na alam nila kung saan kami pupunta. May kumpiyansa sa kilos nila pero may kaba sa mata. Hindi nila sinasabi pero nararamdaman ko may inaasahan sila sa pulo. At hindi iyon basta tahimik na assignment. Pagdating sa pulo, sinalubong kami ng matarik na daanan papunta sa isang compound. Napapalibutan ng mataas na pader na gawa sa semento at bakal.
May gate pero walang bantay sa labas. Pagpasok namin, may mga lalaking nakaitim ulit. May ilan sa kanila mukhang dating militar, matatangkad, tahimik, parang hindi nagbibiro kahit kailan. "Dito ka muna," sabi ng isa. Itinuro niya ang isang barracks sa gilid ng compound. Binigyan ako ng unipormeng pangtrabaho, kulay abo. May maliit na patch na may 3 letra, ENT. "Ano to?" tanong ko. "Entry," sagot niya. Hindi na siya nagsalita pa. Iniwan niya akong mag-isa. Sa barracks may 6 na kama, pero ako lang ang tao sa loob. Tahimik, walang kaluskos, wala ring orasan. Pero pakiramdam ko, gabi na. Kumain ako ng kanin at itlog, tapos nahiga. Pero hindi ako nakatulog agad. Sa bawat pagdilat ko, pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana. Pero pag tumingin ako, wala namang tao. O baka may ibang bagay na nakamasid at hindi basta tao. Kinabukasan, ginising ako ng isang hampas sa pintuan. Trabaho. Pinaglinis kami ng paligid, nagbuhat ng kahon, nagayos ng mga bag. Wala pa akong ideya kung anong klaseng lugar ito, pero may napansin ako, lahat ng mga tauhan kahit tahimik, alerto, parang laging may bantay sa paligid. At sa bandang likod ng compound, may bakod na bakal. Sa likod nito, gubat. Mataas ang mga puno. Hindi mo makikita kung gaano kalalim. Pero sa tuwing lalapit kami sa lugar na yon, ang mga kasamahan ko, kahit mukhang sanay sa peligro, biglang tumitigil. Walang gustong tumingin sa loob, wala ring nagpapaliwanag. Minsan habang pinupunasan ko ang isang sirang upuan malapit sa gilid ng gubat, may narinig akong bulong. Hindi boses ng tao, masyadong mababa, parang hangin na may kasamang salita. Nang lumingon ako, wala naman. Pero pakiramdam ko, may mata sa pagitan ng mga sanga. Isang gabi habang nag-iigib ako ng tubig sa gilid ng barracks, may narinig akong tunog mula sa gubat. Hindi sigaw, hindi yabag, parang kaluskos ng damo. Mabagal, mabigat, parang may gumagapang. Pagtingin ko, wala. Pero sa sulok ng mata ko, parang may puting tela na dumaan sa pagitan ng mga puno. Parang bestidang puti, mahaba. Dahan-dahan lang ang galaw pero hindi mo maramdaman kung saan siya galing o saan papunta. Nang ikinuwento ko ito sa isa sa mga bantay, hindi siya tumawa, hindi rin siya nagulat. "Huwag ka nang dumaan doon sa gabi," sabi lang niya. "Pag may nakita ka, huwag mong titigan." "Bakit?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Umalis lang siya, tahimik. Tulad ng lahat dito, palaging tahimik. Kinabukasan, isa sa mga bagong dumating na tauhan na ang hindi bumangon mula sa kama. Akala namin may sakit. Pero nung nilapitan ko siya, naninigas na ang katawan niya. Nakadilat ang mga mata pero puro puti. Wala na siyang hininga. Ang braso niya may mga gasgas na hugis daliri. Para bang may puwersahang humila sa kanya sa pagtulog. Hindi nagkaroon ng investigasyon. Dinala lang ang katawan. Tinakpan. Wala nang nabanggit pa. Sa mga sumunod na araw parang mas bumigat ang hangin. Sa gabi, may mga yabag na hindi mo alam kung sa tao o sa hayop. May mga anino sa bubungan ng barracks. Minsan may naririnig akong boses. Pabulong, pero hindi ko maunawaan. Minsan akala ko boses ng nanay ko. Minsan parang boses ko mismo. Isang gabi habang papunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, may nadaanan akong babae sa gilid ng compound. Nakaupo siya sa isang batong malapit sa gubat. Nakasuot siya ng puting damit. Mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang mukha niya kasi nakayuko siya. "Miss?" tanong ko. Hindi siya gumalaw. Lumapit ako ng bahagya. "Okay ka lang ba?" Nang tumingala siya, dun ko nakita wala siyang mata, wala siyang ilong, bibig lang. Isang maitim na butas sa gitna ng mukha niya at mula roon humihinga siya. Mabigat, malalim,
parang halimaw na humihinga sa ilalim ng maskara ng tao. Tumakbo ako. Hindi ako lumingon, hindi ako sumigaw. Sa unang pagkakataon, hindi ako lumaban dahil alam ko hindi ito laban na kayang tapusin ng kamaw. Pagbalik ko sa barracks, walang naniwala. Pero hindi rin sila nagtaka. Isa lang ang sinabi ng pinakamatandang tauhan. Kung nakita ka niya, babalikan ka nun. Simula noon, hindi na ako lumalapit sa gubat. Pero hindi na rin ako nakakatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, pakiramdam ko may malamig na hininga sa batok ko. Tuwing didilat ako, parang may anyo sa gilid ng mata ko. Puti, nakatayo, nakamasid. At sa bawat gabing lumilipas, unti-unti kong naiintindihan, hindi ito basta lugar ng trabaho. Hindi rin ito simpleng misyon. Ito ay lugar ng pagsusulit. At ako ang susubukin. Hindi ko alam kung anong oras na. Sa islang ito, ang oras hindi sinusukat ng araw, kundi ng takot. Nagising ako sa isang malalim na tunog mula sa labas. Hindi kaluskos, hindi ingay ng generator. Isa itong uri ng tunog na parang pagsinghap ng isang bagay na pagod. Pero buhay. Isa. Dalawa. Paulit-ulit. Minsan mahaba, minsan mabigat. Parang hininga ng nilalang na hindi marunong tumigil sa paghabol. Pagtungaw ko sa bintana, wala akong nakita. Pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may dumaan. Parang may nakaraan. Minsan, pag ganito ang gabi, kahit sarado ang mga pinto, parang may dumudungaw mula sa likod ng kisame. Hindi mo makikita pero mararamdaman mong nariyan. Pagkababa ko, tahimik ang buong compound. Ang mga bantay may hawak na flashlight pero hindi naka-on. Ang iba nakatayo lang sa mga poste, nakatanaw sa gubat. Isa sa kanila, si Roque, ang pinakamatagal na rito, halos 4 na taon na, ay tahimik na nakatayo sa sulok, 2 kamay sa likod, walang ekspresyon sa mukha. Anong meron? Tanong ko sa isa. Hindi siya sumagot. Itinaas lang niya ang daliri sa labi, senyas ng katahimikan. Biglang may kalabog mula sa barracks sa dulo. Tumakbo ang isa sa mga tauhan, may hawak na baril. Sumunod kami. Pagdating sa loob, may isang kama na puno ng dugo, pero walang katawan. Nasaan siya? Tanong ko, kahit alam kong walang makakasagot. Ang pader sa likod ng kama may marka, 5 guhit, parang kinalmot mula sa labas papasok. Pero ang barracks, semento, at walang butas sa labas, parang mula sa loob nanggaling ang kalmot. O parang nilusot ng isang bagay na hindi kailangang dumaan sa pinto. Isang tauhan ang sumigaw. Nasa itaas ng tangke ng tubig. Turo siya ng turo sa bubungan ng barracks. May gumapang doon. Agad na nagbarilan. Ilang putok, ilaw ng flashlight, pero wala. Nang silipin namin walang bakas, walang dugo. Pero may iisang bagay na naiwan. Hibla ng mahaba, puting buhok. Basa, malagkit, at may amoy parang nasunog na balat na pinatuyo sa araw. Paanong? Tanong ng isa. Tahimik ang lahat, wala ni isa ang sumagot. Pero lahat kami, alam namin na hindi ito hayop, hindi ito tao, hindi ito nilalang na dapat nasa mundo ng normal. Kinabukasan, hindi na pinag-usapan ang nangyari. Pero napansin ko, mas maraming tauhang may dalang brass pipe. Hindi bakal, hindi kahoy, tanso. Lumapit ako kay Roque. Bakit tanso? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Nagkatinginan muna kami. Sabi nila, bulong niya, yun lang ang pumipigil sa kanya. Kanino? Sa matanda. Napakunot noo ako. Matanda, yung babae sa may gubat. Hindi siya babae. Hindi siya nagdagdag pa. Tumalikod lang at iniwan akong nakatayo sa gitna ng init. Pero sa dami ng nakita ko na sa lansangan, sa ring, sa kulungan, iba to. Kasi kahit mga taong sanay sa giyera, takot dito. Tahimik sila. Hindi dahil sa disiplina,
kundi dahil ayaw nilang gisingin ang isang bagay na hindi dapat kinakausap. Mula noong araw na yon parang may unti-unting nagbabago sa paligid. Bawat gabi mas mahaba ang dilim. Minsan kahit umaga na parang nananatili ang hamog at minsan may tunog mula sa gubat. Parang pag-iyak ng sanggol. Pero kapag nilapitan mo, wala. O kaya may lalaking sumisigaw. Pero ang tunog galing sa ilalim ng lupa. Isang gabi pinatawag ako sa command tent. Doon ko unang nakilala ang isa sa mga unang operatiba ng Entry Division na dumalaw sa isla. Lalaki, mataas ang ranggo, may suot na itim na armor. Tahimik. Malamig ang kilos, hindi nagpakilala. May ipinakita siyang mapa ng isla. Tinuro niya ang isang bahagi sa gubat. May nawawalang asset dito, sabi niya. Ikaw ang pinakamalapit nang makita siyang huling buhay. Ako lang pala ang panakiputas. Ginamit bilang bitag at panggulo. Isang palabas lang ang lahat. Hindi ako tumutol. Wala akong dahilan para umatras. Hindi ko man maintindihan ang buong operasyon, pero alam kong ang tanging paraan palabas sa bangungot na to ay sumuong pa mismo sa gitna nito. Binigyan ako ng tansong punyal. Luma, gasgas, pero matalim pa rin. Iyan lang ang gumana, sabi niya. Mula sa sandaling yon, nag-iba na ang pagtrato sa akin. Hindi na ako isa sa mga tagalinis. Hindi na ako kinakausap ng iba. Parang iniwasan ako. At kung makatingin sila, may halong awa, o takot, o pareho. Isang gabi bago ang misyon, habang nagpapahinga ako sa barracks, may lumapit na tauhan. Tahimik siyang umupo sa kama sa tapat ko. Pag may narinig kang umiiyak sa gubat, huwag mong sundan. Bakit? Yun ang una niyang ginagawa. Umiiyak, tumatawag ng awa. Pag lumapit ka, huli ka na. Tumingin siya sa akin seryoso. Hindi siya mabilis. Pero pag nakuha ka ng tingin niya, parang hinihigop ang lakas mo. Pag tumagal pa, pati alaala mo, kukunin niya. Hindi na siya nagtagal. Tumayo siya, tumango at umalis. Naiwan akong mag-isa, hawak ang tansong punyal. At sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko, hindi kung kakayanin ko, kundi kung matatapos pa ba ito ng buhay ako. Sa islang ito, walang nagbabago. Pero alam mong may mali. Ang mga araw parang walang init. Ang gabi parang walang buwan. Lahat puro anino. At sa gitna ng lahat ng yun, ako, isang dating kalye boy, dating preso, ngayon ako'y gagamiting bitag laban sa isang nilalang na hindi ko alam kung matanda, multo o mas malala pa ron. Gabi ng misyon. Tahimik ang buong kampo, parang lahat ay huminto sa paghinga. Ako lang ang gumagalaw. Pitpit ko ang tanging sandata ko, ang tansong punyal na luma. Pero kasing bigat ng pagdududa ko sa sarili kong lakas. Wala akong baril. Walang radyo. Walang backup. Sinuotan nila ako ng maliit na transmitter sa leeg. Para raw masundan nila kung mawala ako sa signal. Pero alam naming lahat, hindi ito para iligtas ako, kundi para malaman nila kung saan ako huling nabuhay. Inihatid ako ni Roque sa labas ng gate papuntang gubat. Bago siya lumakad pabalik, binigyan niya ako ng isang maliit na banga na may laman. Basag na asin, sabi niya. Iwas ka lang sa lakad kung biglang bumigat ang hangin. Pagka ganon, tapon mo to sa lupa. Hindi ako nagtanong pa. Tumango lang ako at sinimulan ang paglalakad. Ang simula ng gubat ay parang ordinaryo. Tuyong dahon, malamig na lupa, at mga punong katahimikang tanod. Pero habang lumalalim ako, napansin ko ang mga detalye. Wala akong naririnig na kuliglig. Wala ring ibon. Pati ang hangin hindi gumagalaw, tila nakabitin ang lahat. Parang may humahawak sa paligid para hindi gumalaw. Makalipas ang halos 30 minuto, may nadaanan akong bakas, sapatos. Maliit ang sukat, bago pa. Sa tabi nito may patak ng dugo. Isa lang, parang hindi sinadya. Pero hindi ako tumigil.
Sinundan ko ang direksyon. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko may mata sa likod ko. Pero paglingon ko, puro anino lang ang gumagalaw hanggang sa marinig ko ang tunog. Isang iyak, mahinang pag-iyak ng babae. Malapit, tumatawag ng tulong. "Kuya, tulungan mo ako." Hindi normal ang tono. Parang pilit ginagaya ang boses ng bata pero may kulang. Parang robotic na may halong lungkot na hindi mo maipaliwanag. Bumagal ang hakbang ko. Humigpit ang hawak ko sa dagger. Ang pulso ko kumakabog sa tindi ng kaba. Sa lahat ng laban na pinasok ko, ngayon ko lang naramdaman to. Ang uri ng takot na hindi mo masuntok, hindi mo marinig, pero alam mong malapit na siyang dumapo sa batok mo. Sa pagitan ng mga puno, may nakita akong anino. Payat, nakaputi, nakaluhod, parang batang babae. Mahaba ang buhok, hindi gumagalaw. "Kuya, nandito ako, basag ang paa ko. Tulungan mo ako." Hindi siya gumagalaw, pero ang bibig niya, bukas, sobrang laki. Parang hanggang tainga, at kahit malayo pa ako, kita ko, wala siyang mata. Wala ring ilong, pero naririnig ko siyang humihinga. Mabigat, malalim, parang hayop na pinilit magsalita gaya ng tao. Umatras ako ng dahan-dahan pero tumayo siya. Unti-unti, parang hinihila ang sarili niya sa tuhod. Hindi parang tao, parang binti ng manika na nilagyan ng kadenang bakal. "Huwag kang umalis," tumakbo ako. Wala akong pakialam kung anong ingay ang magawa ko. Wala akong pakialam kung mabali ang paa ko sa ugat. Basta makalayo ako. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang kaluskos sa likod ko. Hindi mabilis pero matatag. Tila hindi siya humihinto. Tila hindi siya napapagod. Tumalon ako sa isang bangin na may 5 talampakan ng lalim, gumulong sa lupa, napasubsob, pero tumayo agad. Hindi na ako pinansin ng sakit. Takot ang umuugong sa tenga ko. Hanggang sa makalabas ako sa isang malawak na clearing. Pagdating ko sa gitna, natigilan ako. Parang may pumipigil sa katawan ko. Parang may bumulong na huwag gumalaw. Sa gitna ng clearing may nakatayong tao. Maliit, nakasuot ng puting bestida, nakatungo, parang walang ulo, tahimik, pero hindi ako makagalaw. Akala ko hallucination lang. Pero nang itaas niya ang ulo niya, siya ulit. Hindi ko na alam kung paano siya nauna pa sa akin. Pero ngayon, mas malapit na siya. At sa ilalim ng puting bestida, nakikita ko ang paa niya. Hindi paa ng tao, kundi parang paa ng usa. Matulis, tuyo, at nakatapak sa basang lupa na parang walang timbang. At sa bawat pagyuko niya, may tunog na putok sa likod. Parang butong binabali sa loob ng balat. Tumalon siya, hindi ako handa. Pero naigalaw ko ang tansong punyal. Tumama sa tagiliran niya. Tumili siya, mataas, matinis. At parang mas maraming boses ang sumabay sa tili niya. Bata, matanda, lalaki, babae. Iisa ang ugat, iisa ang sakit. Bumagsak siya, tumayo ulit. Pero ngayon, dumugo ang gilid niya. Maitim, malapot, amoy asupre. Hindi lang dugo, parang langis na halong usok. Tumakbo siya papasok muli sa gubat. Pero hindi na kasing ayos ng kilos kanina. Paika-ika at bawat hakbang niya may naiwan sa lupa. Marka ng balat na parang nilapnos ng apoy. Iniwan niya ako roon, nanginginig, pawis na pawis pero buhay. Ang tansong punyal, duguan. At alam ko na ngayon kung totoo ang sinasabi nila. Hindi siya babae at hindi patapos ang gabi. Mula sa malayo narinig ko ang mahihinang tunog ng radyo. Hindi ko alam kung mula sa taga-subaybay ko o hallucination. Pero isang boses ang nagsalita. Subject engaged. Confirmation. Entity wounded. Initiate retrieval. Kahit hindi ko alam kung narinig nila ako, sumigaw ako pabalik. Wounded siya, hindi patay. Wounded lang. Walang sumagot. Pero ilang minuto lang, narinig ko ang tunog ng gumagalaw na sasakyan. Hindi galing sa likod, galing sa gilid.
Ibig sabihin, hindi sila papunta sa akin, papunta sila sa kanya. Hindi ako pinulot, hindi ako inuwi. Iniwan nila akong muli sa gubat. At doon ko napagtanto ang isa pang bagay. Umpisa pa lang panakipbutas na ako, pero hindi para sa halimaw, kundi para masukat kung gaano ito kalalim, kung gaano kahirap patayin, at kung totoo ang sinabi nila na hindi siya babae, hindi siya tao, at hindi siya basta matanda. Ibig sabihin, wala akong kalaban-laban, kundi ang sarili kong tapang at ang isang patalim na amoy luma at asupre. Hindi ko na maalala kung ilang oras akong nakaupo sa clearing na iyon. Nakapikit ang mga mata ko pero gising ang buong katawan. Pilit kong kinakalma ang sarili ko pero sa loob-loob ko may bahagi ng nabasag. Hindi lang dahil sa nakita ko kundi dahil sa katotohanang iniwan na ako. Hindi pa ako handang bumalik sa kampo at kahit gusto ko hindi ko alam kung paano. Wala akong dala kundi ang patalim na may bahid ng itim na dugo at ang paniniwalang baka hindi lang halimaw ang nilalang na iyon kundi bahagi ng mas malalim na lihim. Tumayo ako at muling sinundan ang mga bakas. Hindi ko alam kung anong naghila sa akin. Takot ba? Galit? O simpleng paghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi ko pa mabuo. Habang palalim ako sa gubat, napansin kong mas makapal ang hangin. Para bang hindi lang ako lumalakad, papasok sa kakahuyan, kundi pababa. Parang may nilulusong akong mas matandang espasyo na matagal nang nakatago. Habang lumalalim ako, nag-iiba ang lupa. Hindi na siya malambot, mabigat na siya sa paa. Bawat hakbang ko parang may humihigop sa sapatos ko mula sa ilalim. Hanggang sa marating ko ang isang bahaging may malalaking ugat, parang mga bisig ng punong lumaki sa takot. Doon ko naamoy ang masangsang na halimuyak, hindi bulok, hindi dugo, kundi parang halong suka, bulok na gatas at putik na tinagpas ng init. Sa gitna ng mga ugat, may nakita akong hukay. Hindi literal na hukay pero parang may binuksang espasyo sa pagitan ng mga ugat. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Mga katawan, hindi isa, hindi dalawa, 10 o higit pa. Nakalupasay, nakatali, may mga bata, may matanda. Lahat wala ng mukha. Hindi dahil kinain, kundi parang pinunasan, kinalkal, tinanggal. Iniwan lang ang balat pero wala na ang pagkatao. Wala ring dugo, parang ginamit pagkatapos itinabi, gaya ng laruan na hindi na kailangan. Ang iba sa kanila may suot pa ng uniforme, kulay abo, may bahagyang markang ENT. Tulad ng akin, doon ako napatigil. 1, 2, 5, lahat sila minsang naging katulad ko. Ginamit, isinubo sa panganib, ginawang bahagi ng isang misyon. Kapalit ng sarili nilang buhay, hindi ako gumalaw. Hanggang ngayon, nagtataka ako kung bakit hindi ako nagsisigaw. Siguro dahil alam kong wala namang makakarinig. O baka dahil hindi lang sila ang bangkay sa lugar na iyon. Ako rin. Kaunti na lang, unti-unti nang binubura ang natitirang bahagi ng pagkatao ko. Bigla akong napalingon. May gumalaw sa gilid ng paningin ko. Isang anino, mabilis, tahimik at nasa ibabaw ng mga puno. Hindi siya naglalakad. Gumagapang siya, hindi sa lupa kundi sa kahabaan ng mga sanga gaya ng gagamba. Pero wala siyang ingay, para siyang bahagi ng gubat. Isang organong humihinga kasama ng mga puno. Hinugot ko ang patalim. Pinatigas ang loob ko, pero kahit anong tibay ng bisig ko, ramdam kong nanginginig ang dulo ng mga daliri ko. Maya-maya, may bumulong. Hindi ka patapos. Hindi ko alam kung sa tenga ko siya bumulong o sa loob ng utak ko. Pero malinaw ang tono. Babae, matanda. Pero buo ang boses, hindi mahina, hindi desperado. Kalmado, parang nanunubok. Akala mo ba, ikaw lang ang ginagamit?
Lumabas ako mula sa lilim ng mga ugat. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya nakatayo sa gitna ng bukas na bahagi ng gubat, tinatamaan ng sinag ng buwan. Pero kahit may liwanag ang mukha niya, hindi ko makita. Parang walang detalye. Parang may usok na humaharang sa pagitan namin. Hawak ko ang patalim. Humakbang ako, 1, 2. Hindi siya gumalaw, pero nagsalita siya ulit. Ang mundo ninyo, mahilig magtapon. Ako, pumupulot lang. Nanginginig ang dibdib ko, hindi sa takot kundi sa halong galit. Galit na hindi ko alam kung saan papunta. Sumigaw ako, "Ano ka ba?" At doon siya gumalaw. 1, 2, 3 hakbang, hindi sa lupa kundi sa ere. Parang lumulutang, parang ang bigat ng katawan niya ay wala sa kasalukuyan. Tumalon ako, sumugod, mabilis, gaya ng ginagawa ko noon sa laban. Isang sigaw, isang saksak. Tumama sa balikat niya ang patalim, ngunit walang tumulo. Bagkus biglang naglaho ang buong katawan niya, para lang usok na tinamaan ng hangin. Iniwan akong nakaluhod. Sa likod ko, narinig ko ulit ang tinig. "Hindi mo ako pwedeng patayin sa loob ng gubat." Pagharap ko, wala na siya. Pero sa harap ko, may bago na namang iniwan. Isang piraso ng papel na may marka, isang bilog at sa gitna nito ang 3 letra, ENT. Hinawakan ko ang papel. Basta ito, amoy amag. Pero hindi nabubura ang tinta, parang inukit gamit ang apoy. Sa likod ng papel may isang linya. Ang kasinungalingan ay nagsisimula sa sino mang unang nagutos. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero sa puntong iyon, napagtanto ko, hindi lang halimaw ang entry 005, baka pati ang entry division mismo may tinatago. Pagbalik ko sa kampo, walang tumakbo sa akin, walang nagtanong kung ayos lang ba ako. Wala ring sumalubong. Tahimik ang lahat pero hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil may mga mata sa dilim na nagmamasid at lahat kami ay bahagi na lang ng panunood. Dumiretso ako sa barracks. Isinara ko ang pinto pero hindi ako agad naupo. Hawak ko pa rin ang papel na iniwan niya. Pinagmasdan ko ang marka. Pamilyar pero ngayon tila may ibang kahulugan. Hindi lang ito simbolo ng organisasyon. Isa itong babala. At habang tinitigan ko ang nakaukit na mga letra, unti-unti kong naramdaman na hindi ako dapat magtiwala kahit kanino pa sa lugar na ito. Kinabukasan, pinatawag ako sa command tent. Doon ay muling naroon ang operatibang unang nagbigay sa akin ng misyon. Tahimik pa rin siya, nakatayo sa tabi ng mesa. Wala siyang sinabi, inilabas lang niya ang isang tablet. Ipinakita niya sa akin ang isang aerial view ng isla. May pulang bilog sa mismong clearing kung saan ko siya unang nakasagupa. May movement doon kagabi, sabi niya. Na-detect namin ang abnormal na electromagnetic pulse. Hindi ko sinabi ang totoo. Hindi ko kinuwento ang bangkay. Hindi ko pinanggit ang mga mata. Hindi ko inabot ang papel. Wala akong nakita, sagot ko. Tumingin siya sa akin. Ilang segundo. Tahimik. Pero hindi ako natinag. At sa huling saglit, tumango siya. Okay. Paglabas ko, si Roque ang sumalubong sa akin. Hindi siya nagsalita. Pero inabot niya sa akin ang bagong pares ng damit. Mas makapal. May Kevlar lining. Sa dibdib, may burda. S&K. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Code name, sabi niya. Snake. Galing sa taas. Hindi ko agad maintindihan pero habang isinusukat ko ang bagong gear, naisip ko, baka ngayon hindi na nila ako panakiputas. Baka bahagi na ako ng panloob na eksperimento. O baka ako na ang bagong pantubas. Bumalik ako sa barracks, tahimik pa rin ang paligid. Ang mga kasamahan ko umiwas ng tingin. Ang iba hindi na bumabati. Parang may bagong distansya, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa takot.
At habang tinitingnan ko ang salamin, kita ko ang sarili kong mukha. May sugat sa gilid. May itim na guhit ng pagod sa ilalim ng mata. Pero higit sa lahat may tanong na hindi mabura. Ano na ako ngayon? Hindi ako natulog ng gabing iyon. Sa labas ng barracks tahimik ang hangin. Pero sa loob ng dibdib ko may sigaw na hindi matigil. Sigaw ng isang taong nagising sa katotohanang kahit anong tapang mo. Hindi sapat kung mismong mga kasama mo ang naglalagay sa iyo sa bingit. Bandang 2:00 ng madaling araw, narinig ko ang ingay mula sa command tent. Dahan-dahan akong lumapit na natiling nakaantabay sa dilim. Doon ko nakita ang 4 na operatiba. Isa sa kanila, si Roque, nakaupo sa gilid, hawak ang isang brass file. Sa gitna ng mesa, may nakalatag na litrato. Hindi ko makita ang buo, pero sigurado akong isa yon sa mga bangkay na nakita ko sa ilalim ng ugat. "Nakuha mo ba ang specimen?" tanong ng isa sa mga nakaitim. Walang naiwan, wala ring residue. Parang alam niyang sinusubaybayan natin siya, sagot ng isa. Tuloy pa rin ang protocol. Target remains active. Hindi ko na kailangang marinig pa ang iba. Alam ko na hindi lang nila ako sinubok. Ginamit nila ako bilang panggatong. Gusto nilang makakuha ng reaksyon mula sa halimaw. At ako ang naging mitya ng apoy. Bumalik ako sa barracks at inilabas ko ulit ang papel. Hindi na ito basta ebidensya. Isa na itong tanikala. Sa likod nito paulit-ulit kong binasa ang linyang iniwan. Ang kasinungalingan ay nagsisimula sa sinumang unang nag-utos. Sinong unang nag-utos? Sino ang unang nagsinungaling? Kinabukasan, pinadala ako sa armory. Sabi nila, kailangan ko raw ng mas matibay na proteksyon. Pero sa loob-loob ko, alam kong iba ang dahilan. Gusto nilang ihanda ako sa susunod na pagkikita. Binigyan ako ng bagong combat knife, gawa pa rin sa tanso. May code etched sa gilid, a 05-HG. Tinanong ko kung anong ibig sabihin. Walang sumagot. Habang pinapansin ko ang mga gamit, may lumapit na bagong operative. Wala pa siyang insignia. Tahimik, pinagmasdan lang niya ako. Nang malapit na siyang dumaan sa tabi ko, mahina niyang binulong. Hindi lahat ng kalaban halimaw ang itsura. Paglingon ko, wala na siya. At doon ko napatunayan ang isa pang katotohanan. Hindi lang entry 005 ang kalaban ko sa islang ito. Marami sa amin, may sarili ring balat na hindi totoo. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa harap ng barracks, tinitigan ko ang itim na langit. Sa likod ng mga ulap, alam kong may buwan. Pero kahit anong liwanag nito, hindi nito maaabot ang anino sa paligid ng kampo. At habang nakatitig ako sa dilim, pumasok sa isip ko ang sinabi niya, "Hindi mo ako pwedeng patayin sa loob ng gubat." Ibig sabihin ba may ibang paraan? May lugar ba kung saan siya mahina? At kung oo, handa ba akong hanapin iyon? 2 araw akong hindi pinagalaw. Walang bagong utos, walang briefing. Pero alam kong binabantayan nila ako. Lahat ng kilos ko may mata. Ang mga tauhan bihirang magsalita. Ang iba parang ayaw nang mapalapit sa akin. At sa bawat pagdaan ko sa pasilyo ng barracks, ramdam ko ang distansya. Hindi na ako kabilang sa kanila. Ako na ang minamanmanan. Bandang hapon ng 3 araw, pinatawag ako. Hindi sa command tent, kundi sa isang lugar sa likod ng kampo. Isang lumang shed na natatakpan ng tolda. Doon ko muling nakita ang operatiba na nagbigay sa akin ng unang misyon. Hindi siya nagpakilala. Walang pangalan. Pero ngayon, may isa siyang kasama, isang babae, matangkad, maputla, may itim na guwantes. "May ipapakita kami sa iyo," sabi niya. "Pero kailangan mong sumama sa amin." Wala akong tanong. Sumunod ako. Mula sa shed, sumakay kami ng itim na van na may blangkong plaka. Tahimik ang biyahe.
Wala akong alam kung saan kami papunta. Ang mga bintana, tinted mula sa loob. Parang hindi lang nila ako dadalhin kung saan, kundi ilalayo muna sa kung sino. Pagkaraan ng mahigit 1 oras na biyahe sa madamong kalsada, bumaba kami sa isang clearing sa kabilang bahagi ng isla. Bumungad sa amin ang isang lumang facility. Binalot ito ng mga baging, mga kahoy at mga ugat na mistulang hindi ginagalaw ng tao. Ang pader nito ay yari sa lumang semento, may mga bahaging gumuho. Ang bubong ay kalawangin na at ang bakod ay halos matabunan na ng palumpong. May signage sa harap, halos hindi na mabasa. Nilapitan ko, sa ilalim ng dumi at putik, maaaninag pa rin ng nakaukit, Project Laya, Site 04. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero bago pa ako makapagtanong, binuksan ng babae ang pinto. Sa loob, hindi ito simpleng abandonado. May mga gamit pa, luma, kalawangin, may mga test tubes, lumang monitors, chalkboard na may diagram ng katawan ng tao. May mga naka-frame na litrato ng tauhan. Sa isang sulok, may lumang tangke na parang ginamit sa pag-biochemical testing. Dito unang dinala ang halimaw, sabi ng babae. Noong hindi pa siya halimaw, napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Bago siya naging Entry 005, tao siya. Subject 17, ginamit ng mga nauna sa Entry Division bilang eksperimento para i-develop ang permanent adaptation. Adaptation saan? Tanong ko. Sa trauma, sagot niya. Lahat tayo may takot, pero paano kung may kakayahan kang gawing sandata ang takot na iyon? Paano kung sa halip na masira ka sa takot, ay maipon mo ito sa loob mo at ibalik sa mundo bilang lakas? Naglakad siya papunta sa isang lumang locker. Kinuha niya ang isang folder na puno ng lumang dokumento. Ibinigay niya sa akin. Pinuklat ko. Mga litrato. Isang matandang babae. Payapa ang mukha. Nakatira raw dati sa bundok sa Mindoro. Walang anak. Pero ayon sa dokumento, may kakayahang mangakit ng emosyon gamit ang tunog. Isang uri ng empathic manipulation ang isinagawa niya sa ilang lokal na residente. Nawala, nagpakamatay o tumahimik habang buhay. Gusto naming gawing sandata ang kanyang tinig, dagdag ng operatiba. Pero hindi kami handa sa epekto ng trauma. Sa bawat eksperimento, hindi siya lumalambot. Pagkus, lalo siyang lumalalim. May diagram ng utak sa folder. Nakabilog ang ilang parte ng frontal cortex. May label na deactivation zone. Sa ilalim may annotation. Vocal resonance triggers complete mental surrender. Cannot be reversed. Tahimik ako. Kasi alam kong hindi lang nila ito ginagawa noon. Ginagawa pa rin nila ngayon. Bakit mo pinapakita ito sa akin? Tanong ko. Dahil ikaw ang unang nakasugat sa kanya, sagot ng babae. At ibig sabihin yon, may dahilan kung bakit hindi ka tinapos. Hindi lang dahil sa tanso. Hindi lang tanso ang meron ka, Snake. May iniwan ka sa kanya, isang marka. At may iniwan din siya sa iyo. Muli akong napatingin sa litrato ng babae. Ang itsura niya noon, hindi malayo sa anyo niya ngayon. Pero may isang malaking kaibahan. Ang mga mata niya noon, may buhay. Ngayon usok. Ang tinig niya noon ginamit sa paghilom. Ngayon sa pananakot. May natira pa bang bahagi niya bilang tao? Tanong ko. Hindi sila sumagot. Pero sapat na ang katahimikan para malaman kong wala na. Habang papalabas ako sa lumang facility, inabot sa akin ng operatiba ang isang helmet. Sinuot ko ito at napatingin ako sa paligid. Tahimik, malayo sa kampo. Pero sa ilalim ng lupa ng lugar na ito, ramdam ko ang bigat ng kasalanang tinabunan ng putik, panahon at kasinungalingan. Sa likod ng shed ay may isa pang pinto. Bakal, kalawangin. Pumasok ako kahit walang utos. Sa loob, isang lumang silid kulungan. 4 na kwadradong selda.
Isa roon ay may nakaukit sa semento. Walang pinto ang labas kung sinarado na ng loob. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat noon, pero alam ko ang ibig sabihin. At doon ko naintindihan, kung gusto kong tapusin ang halimaw, hindi sapat ang patalim, hindi sapat ang utos, hindi sapat ang entry division. Kailangan kong malaman kung sino ang unang lumikha sa kanya at kung handa ba akong sirain ang mismong sistema na nagpadala sa akin dito. Pagbalik ko sa kampo, wala na si Roque. Ayon sa mga tauhan, umalis daw kasama ng isang extraction team para sa routine mission. Pero alam kong may mali. Si Roque hindi umaalis ng walang briefing. Hindi siya basta-basta sumusunod. At higit sa lahat, hindi siya basta nawawala. Hindi ko siya matunton. Kahit sa comms, wala. Ang barracks niya iniwan ng bukas pero walang gamit. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng lugar na ito. Sa loob ng 2 araw, pinalitan siya ng bagong lead officer. Mas bata, mas tahimik, pero mas malupit ang mga mata. Ang pangalan sa badge, Lieutenant Morante. Wala siyang kinakausap, pero mahigpit siyang magmasid. Isang beses nahuli ko siyang nakatitig sa tansong punyal ko, hindi bilang armas, kundi parang iniisip kung dapat na ba itong kunin. Ilang beses ko siyang nahuling tila sinusundan ng galaw ko. Kapag nagsasalita ako sa mga tauhan, nandoon siya sa sulok ng tent. Kapag nagbubuhat ako sa gilid ng armory, madalas ko siyang maramdaman sa likod. Walang sinasabi, pero ang katahimikang dala niya, mas mabigat pa sa utos ng baril. Doon ko napagtanto, may susunod na mangyayari at ayaw nilang ako ang unang makaalam. Gabi ng 2 araw, sinundan ko si Morante ng palihim. Nakita ko siyang pumasok sa communication tent. Pagkalipas ng ilang minuto, may narinig akong mahihinang boses sa loob. Si Snake ang unang nakasugat. Ibig sabihin, pwede siyang maging access point. Kung magiging unstable siya, terminate. Nalaglag ang pakiramdam ko. Hindi ako kaalyado sa mata nila. Isa akong susubukin, isa akong iiwan, gaya ng mga nauna. Hindi ako pwedeng magpakaligtas kung nasa listahan na pala ako ng mga itatapon. Hindi ko alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan. Hindi ko alam kung ilang araw pa ako ligtas. Pagbalik ko sa barracks, tahimik akong nag-empake. Hindi para tumakas, kundi para mauna. Mauna sa susunod nilang itatapon. Hindi ko na dinala ang comms. Pinalitan ko ang armor ko ng lumang variant na walang tracking chip. Pinaliit ko ang profile ko. Tanging brass dagger, isang secondary knife, at 2 pack ng rasyon ang bitbit ko. Lahat ng mahahalagang files tinago ko sa memory chip na isiniksik ko sa insole ng bota ko. Madaling araw, muling pumasok sa isipan ko ang lumang selda sa facility. Ang ukit sa dingding, ang larawan ng Subject 17, at ang tanong na pilit bumabalik. Paano mo papatayin ang isang bagay na ginawa mula sa takot? Ang sagot, sa tingin ko, hindi tanso, hindi armas, kundi katotohanan. Isang bagay na kinatatakutan ng entry division na lumabas. Sa mga sumunod na gabi, napansin ko ang pagbabago sa hangin. Mas madalas na ang kaluskos sa paligid. Mas mabigat ang katahimikan. Ang mga anino sa gilid ng kampo hindi na gumagalaw, pero para silang nag-aabang. At sa bawat pagtulog ng iba, ako lang ang gising. Ako lang ang naghihintay. Dahil alam kong babalik siya. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa may gilid ng perimeter fence, may napansin akong pagbabago. Ang ilaw sa watchtower ay biglang kumislap. Pagkatapos, sabay-sabay na namatay ang 3 spotlight. Tumayo ako, naghintay. Wala akong marinig, wala akong makita, pero nararamdaman ko na siya yon. Hindi siya sumisigaw, hindi siya tumatakbo, pero alam kong nasa paligid siya, parang amoy ng usok na hindi mo mahuli, pero nanunuot sa damit mo, sa balat mo, sa isipan mo.
Maya-maya narinig ko ang isang tunog mula sa kabilang dulo ng compound, putok ng baril. Isa, dalawa. Pagkatapos katahimikan, tumakbo ako papunta roon. Nasa labas ng storage tent ang isang tauhan. Nakahandusay, nakabuka ang bibig, pero walang sugat, wala ring dugo. Para lang siyang natulala at nahulog. Nilapitan ko siya, nilapat ko ang 2 daliri sa leeg niya. Wala na, patay na siya. Sa gilid ng katawan niya, may marka. Isa na namang guhit sa lupa, hugis paa ng babae, pero ang kuko, mahaba, itim, at parang kinaska sa lupa. Wala akong nakita, pero alam ko, binisita na naman niya kami. Kinabukasan, pinatawag ang buong kampo para sa debriefing. Ayon kay Morante, ang dahilan daw ng pagkamatay ay heart attack. Walang banggit sa halimaw, walang banggit sa footprint. Walang banggit sa katotohanang alam naming lahat, hindi na ordinaryong operasyon ang ginagawa rito. Walang nagsalita. Lahat tahimik. Lahat takot. Pag-uwi ko sa barracks, naabutan ko sa kama ko ang isang piraso ng papel. Walang pangalan. Walang lagda. Pero may isang linya. Alam naming nakita mo siya. Napatingin ako sa paligid. Wala akong alam kung kanino galing iyon. Kaaway? Kakampi? Isa lang ang sigurado ko. Hindi na ako nag-iisa. At kung may ibang nakakita rin sa kanya, ibig sabihin, may pagkakataon pa tayong lumaban. Hindi bilang sundalo, kundi bilang tao na may karapatan ding malaman kung anong nilalang ang nilikha sa ilalim ng dilim. Sa sulok ng barracks, binuksan ko ang folder na nakuha ko pa mula sa lumang facility. Binasa ko ulit ang notes ni Dr. Elvira Domingo, ang unang namuno sa Project Laya. Isang entry ang hindi ko napansin noon. Kapag natutunan ng trauma ang magmahal, hindi ito titigil sa pag-angkin. Malamang hindi nila inasahan na lalampas sa experiment si Subject 17. Pero ang tanong, sino ang unang nagtulak sa kanya para yakapin ang trauma? At kung alam ng entry division ng lahat ng ito, bakit nila kami pinapadala pa rin dito? Sa susunod na gabi, babalik ako sa facility. Hindi para tumakas, kundi para hanapin ang huling dokumentong wala pa sa file ko, ang termination file ni Subject 17. Dahil kung may dahilan kung bakit hindi siya natapos noon, baka yun din ang tanging paraan para tapusin siya ngayon. Madilim ang gabi, walang buwan at walang hangin. Ang buong paligid ng kampo ay tila nakahinto. Parang huminto ang mundo sa pagitan ng mga paghinga ng kagubatan. 3:30 ng madaling araw nang simulan ko ang paglalakad papunta sa facility. Sa bag ko ay dala ko ang lumang mapa ng isla na may markang Site 04, isang flashlight na pinahina ko ang ilaw gamit ang tinted filter. At syempre, ang tansong punyal na naging kasangga ko mula pa nung una, isiniksik ko rin sa dibdib ko ang maliit na recorder, luma pero maaasahan. Sa bawat hakbang ramdam ko ang bigat ng katahimikan, parang may ibang nilalang na nakikisabay sa bawat yapak ko. Hindi dahil sa may sumusunod, kundi dahil parang ang mismong lupa ay may alaala na gusto nitong iparinig. Ang mga puno ay tila hindi lang basta halaman, kundi mga saksi sa kasalanang inilibing sa ilalim ng lugar na ito. Pagdating ko sa facility, wala na ang mga tolda, wala na rin ang mga gamit, para bang may dumaan at sinadyang linisin ang lahat ng ebidensya, ngunit hindi nila nakuha ang lahat. Sa ilalim ng sirasirang mesa, naroon pa rin ang trapdoor. Binuksan ko ito. Maalikabok, mabigat, at may amoy ng lumang kahoy at amag. Bumaba ako. Sa ilalim ay may lumang basement. May mga cabinet at ang mga drawer ay luma na. Halos hindi na gumagana ang mga lock. Sa mahina kong flashlight, kita ang mga dokumentong nagkumpul-kumpulan sa sahig. Ang kisame ay may guhit ng sunog, tila nagkaroon ng pagsabog o sunog sa loob.
Ngunit may isang bahagi na nanatiling buo, isang lumang filing cabinet sa pinakadulo ng silid. Sa ikatlong drawer ng cabinet, naroon ang folder na may marking, Subject 17, Final Phase, Termination Protocols. Binuksan ko ang folder. Ang unang pahina ay isang ulat mula sa isang pangalang hindi ko pa nababasa sa ibang files, Direktor Simon Reyes. Ayon sa dokumento, pinirmahan na raw ang desisyon para i-neutralize si Subject 17 matapos ang isang insidenteng may kinalaman sa pagkamatay ng isang buong field team sa loob lamang ng 7 minuto. Walang bakas ng laban, walang tunog ng sagupaan. Lahat ay natagpuang parang tinanggalan ng pag-asa bago pa man nasugatan. Ngunit sa kasunod na pahina, may sulat kamay na note. Stop. Subject 17 shows signs of recursive memory formation. Emotional targeting is active. Trauma is now a weapon. Direct termination might cause wide-field psychic backlash. Sa ilalim ng tala, pirma ulit ni Reyes. Ngunit ngayon may pagbabago sa tono. Subject 17 is to be indefinitely contained, not terminated. Hindi nila talaga sinubukang patayin si Subject 17. Inilihim nila ito, inimbak nila siya, at nang magbago ang pamunuan, ipinasa ang burden pero hindi ang katotohanan. Sa ilalim ng folder ay may isa pang dokumento, isang audio transcript, diaristic, galing kay Dr. Elvira Domingo. Day 241. Subject 17 no longer responds to verbal cues, but she mimics our emotions, our intentions. She smiled at me today, not because she was happy, but because I remembered my mother while looking at her. She felt it, returned it, and made it twisted, I'm afraid. Habang binabasa ko ang huling linya, napahawak ako sa dibdib ko. Para bang biglang naging malamig ang hangin, ngunit hindi ito normal na lamig. Parang malamig na hampas ng tubig sa loob ng katawan ko, isang babala na hindi ko maintindihan. Mula sa isang sulok ng basement, may naramdaman akong banayad na ihip ng hangin. Nang sundan ko ito, natuklasan kong may isa pang pintong bakal. Kinakalawang, halos matabunan na ng lumang karton at sirang silya. Pilit ko itong binuksan. Sa likod may maliit na silid na puno ng sirang equipment, audio monitoring, EMF sensors, at isang lumang luminescent map ng isla. May mga marker sa mapa, 6 na pula, 1 asul. Ang asul ay nasa mismong kinatatayuan ko. Isa itong monitoring point, marahil para sa dating containment. Ngunit ang pinakagulat ko, ang isang marker ay may label sa tape. Original Burial Site. Hindi iyon bahagi ng kahit anong dokumento sa surface level. At sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim pa sa kwento ng Subject 17. Hindi lang siya test subject, baka siya ay isang bagay na ginising hindi nilikha. Naisip kong bumalik agad, dalhin ang folder sa kampo. Ngunit bago ako makalabas ng basement, may narinig akong tunog sa itaas. Yapak. Mabagal. 1, 2. Huminto. Pumikit ako. Hinawakan ko ang patalim. Huminga ako ng malalim. Mula sa sahig sa itaas may narinig akong tinig. Babae. Mahinahon. Malamig. Bakit mo ako hinahanap kung natagpuan na kita? Tumingin ako sa paligid. Wala akong ligtas na labasan. Wala ring signal sa comms. Walang ibang pupuntahan. Walang ibang aasahan. Ako lang. At siya. Sa bawat segundo na lumilipas, ramdam ko ang presensya niya. Hindi dahil sa bigat ng mga yapak, kundi sa unti-unting pagdikit ng anino sa paligid. Ang mga pader ng silid ay tila lumalalim. Ang sahig parang unti-unting nilalamo ng paa ko habang nakatayo. Bumubulong ang paligid. Mabuti ang katahimikan. Pero mas masarap ang takot. Hindi ko alam kung boses pa rin niya yon o bahagi na lang ng iniwan niyang marka sa utak ko. Sa folder na hawak ko, napansin ko ang isang pahinang nakatupi. Binuksan ko ito
Isa lang ang laman, isang Polaroid photo. Larawan ni Subject 17 noong siya ay bata pa. Nakangiti, malinis ang mukha. Sa tabi niya si Doktor. Domingo, hawak ang kanyang balikat. Sa likod ng larawan may tinta ng dugo. Sinulat sa sulat kamay, hindi ko sila minahal, pero sila ang unang sumira sa akin. Napahinto ako. Ang brass dagger ko, mahigpit ang pagkakahawak. Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam kung ito pa ang kailangan ko ngayon. Pag-angat ko ng ulo, bumukas ang trapdoor sa itaas. Wala akong narinig na tunog ng kamay. Walang humawak. Basta lang bumukas. Mula sa liwanag sa itaas, may aninong sumilip pababa. Payat, nakaputi. Gumagalaw ang buhok kahit walang hangin. Ang boses niya, hindi na boses ng babae, kundi parang sama-sama ng daang tinig na ginawang isa. Alam ko na ang pangalan mo, Snake, at alam mo na rin kung sino ako. Hindi na ito oras ng tanong. Hindi na ito laro ng sundalo at target. Ito na ang umpisa ng pakikipag-usap, ng pakikipagtuos. Hindi ko na siya naririnig. Nararamdaman ko na lang ang presensya niya, hindi sa pandinig, kundi sa mismong pagkatao ko. Para bang hindi na siya basta nasa paligid, parang nasa loob ko na siya. Nakatayo ako sa gitna ng basement, hawak ang tansong punyal. Nanginginig ang kamay ko pero hindi sa takot, sa galit. Sa katotohanang niloko ako ng entry division at ngayon ako ang haharap sa nilalang na sila rin ang nagpalaya. Isang hakbang, isa pa. Dumadagundong ang tunog ng trapdoor na unti-unting bumubukas. Sa bawat galaw ng anino sa hagdan, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng kaniyang lakas. Hindi siya sumisigaw, hindi siya kumikilos ng mabilis, pero parang siya ang may hawak ng oras at pinipigan niya ito hanggang sa hindi ka na makahinga. Biglang tumigil ang lahat. Walang galaw, walang tunog. Ang ilaw ng flashlight ko kumikislap at sa pagitan ng mga patak ng liwanag, doon ko siya unang nasilayan, nakatayo sa ilalim ng trapdoor. Nakaputi pa rin, walang mata. Ang buhok niya mahaba, basang parang inilubog sa bangin. Hindi siya gumagalaw pero alam kong tinitingnan niya ako. Ang mga ugat ng mga lumang kahoy sa paligid ng basement ay tila gumagapang sa gilid ng kisame. May mga bitak na unti-unting bumubuka at mula roon ay may mga patak ng likidong itim na parang langis pero mas malapot. Humihinga ang silid, hindi sa hangin kundi sa presensya, sa kilabot. Anong gusto mo? Sigaw ko, halos pumutok ang lalamunan ko. Anong ginagawa mo sa akin? Tahimik siya, pero sa loob ng isipan ko, may boses. 100, 1,000. Iisa lang ang ibig sabihin, gusto kong maalala. Mula sa sulok ng silid, napansin ko ang mapa. Ang marker na may label na Original Burial Site. Napaisip ako, baka doon nagsimula ang lahat. Baka doon ko siya pwedeng tapusin kung hindi siya kayang patayin sa kampo at hindi rin sa gubat. Baka sa pinagmulan niya siya pwedeng mawala. Lumapit ako sa kanya. Mabagal, nakatutok ang patalim. Hindi kita kailangang patayin ngayon, bulong ko. Kailangan lang kitang ibalik. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Halos magkadikit na ang balat naming dalawa. At sa paghinga niyang malamig, sinabi niya, "Hindi ako nilikha. Kinising ako." Sa sandaling iyon, binalot ng dilim ang paligid, hindi literal, kundi isang uri ng ingay sa loob ng utak. Parang nanumbalik ang lahat ng takot ko sa isang iglap. Mga alaala ng kulungan, ng pakikipaglaban, ng mga bangkay sa ilalim ng ugat. Nakita ko silang lahat. Isa-isang lumitaw sa gilid ng silid ang mga nawawala kong kasamahan. Si Roque, si Vega, si Taniel, nakatayo. Walang mukha. Parang multo ng mga desisyong hindi ko na mababawi. Lahat sila, sabi ng tinig, ay tinanggap ang tahimik na paglimot. Ikaw na lang ang natitira. Bakit ako? Tanong ko.
Dahil hindi mo pa ako tinatanggap, hindi pa kita natatapos. Sa sahig, naiwan lang ang marka ng kanyang paa. Basang putik, may halong dugo. At sa ilalim ng trapdoor, isa na lang siyang aninong muli kong hahabulin. Tumakbo ako palabas ng facility. Binalikan ko ang mapa at sinuri kung gaano kalayo ang original burial site. Ayon sa markings, nasa kabilang panig ito ng isla, isang lugar na hindi pinupuntahan, walang daan, walang path. Tinatawag sa lumang dokumento bilang Z0 Forest Quadrant, classified. Kinabukasan bumalik ako sa kampo. Wala akong sinabi, nagkunwaring wala akong nalaman. Pero habang lahat ay abala sa routine drills, lihim akong nag-empake. Ibinulsa ko ang tansong punyal. Itinago ang lumang mapa at pinura ang log ng movement tracker ko gamit ang lumang override code na natutunan ko mula kay Roque bago siya nawala. Bago ako umalis, may naabutan akong envelope sa ilalim ng kama ko. Walang lagda, pero may nilalaman. Isang lumang rosaryo na may tanso sa krus at isang piraso ng papel na may nakasulat. Hindi lahat ng kaluluwa ay naghahanap ng liwanag. Ang iba gusto lang ng kasama sa dilim. Alam kong galing yon sa isa pang operative na gaya ko. Siguro mula sa naunang batch. Baka hindi niya naituloy ang misyon. Baka siya na rin ang sumuko. Pero ako, hindi na pwedeng umatras. Gabi na nang makarating ako sa simula ng ruta papunta sa Z0 Quadrant. Makapal ang gubat, malamig ang hangin, at halos walang liwanag. Sa bawat hakbang, nagiging mas tahimik ang paligid, ang mga hayop sa kagubatan. Wala na. Parang naubos. Parang tumigil ang buong ecosystem para bigyan daan ng isang bagay na mas matanda pa sa kagubatan mismo. At habang patuloy akong lumalakad sa dilim, dala ang lahat ng alaala, galit at takot. Naisip ko lang, kung hindi siya nilikha at ginising lang, anong klaseng mundo ang pinatay niya para lang makatulog? Wala nang daan pabalik. Bawat hakbang papasok sa Z0 Forest Quadrant ay tila tumatapak sa kasaysayang ayaw ng muling gisingin. Ang mga puno rito ay hindi lang matanda, para silang patay na bantay ng isang lihim na nabubulok sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay hindi basta malamig, kundi parang may kasamang buntong hininga ng mga hindi na nakabalik. Hindi ko alam kung ilang oras na akong naglalakad. Ang kompas ko'y umiikot. Wala na akong tiwala sa teknolohiya. Ang tanging gabay ko, ang lumang mapa at ang pakiramdam na may humihila sa akin palapit sa sentro ng isang bagay na mas matanda sa entry division. Mas matanda pa sa pangalan ni Subject 17. Hanggang sa marating ko ang isang malawak na clearing. Walang dahon sa lupa, walang damo, puro pulang putik at mga ugat na tila gumagapang pa rin kahit walang hangin. Sa gitna nito, isang hugis krus na estrukturang bato na biyak sa gitna. Sa paligid may mga ukit sa lupa, lumang simbolo, hindi ko maintindihan. Parang sinaunang wika, may pagkakahawig sa mga petroglipong natagpuan sa mga kuweba ng mga katutubong na wala na ng pangalan. Lumapit ako. Sa ilalim ng bato, may hukay, hindi malalim, pero sapat para pagtaguan ng bangungot. Nang dumikit ang talampakan ko sa mismong sentro ng clearing, biglang nanigas ang hangin. Nawala ang tunog, pati ang sariling paghinga parang hindi ko na marinig. Tumingin ako sa paligid at doon siya muling lumitaw. Hindi siya lumalakad, hindi siya tumatakbo. Isa lang siyang anyo na dahan-dahang lumitaw mula sa lilim ng mga puno, parang usok na nagkakalaman. Subject 17. Ngayon wala na siyang suot na bestida, isa na lang siyang katawan ng halimaw na binalot ng mga lumang kasinungalingan. Ang balat niya puti pero punit-punit. Ang mukha niya wala pa rin, isang aninong walang mata, ilong o bibig. Pero ramdam ko ang tingin niya.
Ramdam ko ang galit. Ramdam ko ang paniningil. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko. Hindi inaasahang may sagot. Ngunit sumagot siya, hindi sa bibig, kundi sa buong paligid. Sa isang iglap, nabura ang kagubatan. Ang paligid ko ay naging isang kwarto. Puting dingding, isang kama, isang matandang babaeng nakaupo, hawak ang kamay ng isang batang umiiyak. Nakatayo si Dr. Elvira Domingo sa tabi nila nag-oobserba, tahimik. Walang pakialam. Naiintindihan ko na. Ito ang pinagmulan. Ang bata ay si Subject 17 at ang unang nilamon ng kanyang trauma ay ang sariling alaala ng pagkalinga. Biglang bumalik ang gubat. Ang halimaw mas malapit na. Sa kamay niya, hawak niya ang isang bagay, isang lumang bracelet. Rosaryo, yung nakita ko sa barracks. Hinagis niya ito sa lupa. Hindi siya nagalit, hindi siya sumugod. Tumayo lang siya parang naghihintay ng sagot. Tiningnan ko ang tansong punyal sa kamay ko. Pwedeng saksakin, pwedeng tapusin, pero alam kong hindi lang ito tungkol sa pagpatay. Lumapit ako. Mabagal, inilabas ko ang folder. Ang larawan niya bilang tao, hinagis ko sa lupa sa harapan niya. Bago ka nila ginamit, may pangalan ka, may kwento ka. Hindi ako parte ng gumawa sa'yo, pero ako ang huling natira para kilalanin ka. Tahimik siya, pero sa paligid, unti-unting lumiwanag ang langit. Parang may liwanag na bumabalik sa clearing. Kung gusto mong tapusin to, tapusin mo ako. Pero hindi kita lalabanan bilang sundalo. Lalabanan kita bilang tao. Sumugod siya. Mabilis, mabigat. At sa huling segundo bago niya ako maabot, itinarak ko ang tansong punyal. Hindi sa katawan niya, kundi sa mismong hukay kung saan siya unang inilibing. Sumigaw ang paligid. Isang sigaw ng daan-daang tinig. Lalaki, babae, bata, matanda. Parang pinagsama-sama ang lahat ng alaala ng takot sa isang putok ng sakit. Ang lupa'y lumindol, ang mga ugat nagliyab, at ang katawan niya hindi basta natunaw. Parang unti-unting hinila pabalik ng mismong lugar kung saan siya nagmula. At sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng lupa, may isang imahe akong nakita. Siya bilang isang batang babae nakatingin sa akin. Tahimik, walang galit, parang nagpapasalamat. Pagbalik ng katahimikan, ako na lang ang natira sa clearing. Hawak ko pa rin ang punyal. Sa paligid, wala ng halimaw, wala ng galit, wala ng tanong. Nang makabalik ako sa kampo, sinalubong ako ng mga operatiba. Tahimik sila. Pero may isang lalaking bagong dating ang lumapit. May insignia ng entry sa dibdib, nakaitim. Malamig ang mata, inabot niya ang kamay niya sa akin. Welcome to the division, codename Snake. Isusulat na natin ang unang entry mo. Entry file 005, terminated. Subject 17, codename, ang mapaglinlang na matanda. Status, containment no longer necessary. Entity has returned to origin. Pero sa likod ng folder na iyon may isang karagdagang tala. Hindi lahat ng halimaw ay ginawa. Ang iba, ginising lang ng taong hindi marunong umunawa. At sa puso ko, alam kong hindi pa ito ang huli. Dahil kung may isang entry na kayang gumising mula sa lupa, mas marami pang natutulog sa ilalim ng katahimikan. Codename, The Deceptive Old Woman. Entry, Vault File. Entry 005. Terminated. Entity has returned to origin. Classification, high-level cognitive type, threat containment rating. Black level, psychological resonance. Class primary threat. Vocal and emotional manipulation. Weakness. Brass, specifically applied to the neck region. General description, Entry 005, codenamed the Deceptive Old Woman, is a former human entity that manifests initially as a frail elderly woman.
In her daytime form, she appears weak, hunched, and passive, often seen wandering alone near isolated towns or rural paths. She pretends to be lost, injured, or in need of help, drawing the attention and sympathy of her victims. At night, the entity transforms into a grotesque, humanoid figure with missing or obscured facial features. In this form, she lacks eyes, nose, or mouth, yet can still speak. Her voice, however, is her primary weapon, capable of mimicking the cries and emotional tones of loved ones to lure and disarm targets. Victims lured by her voice often vanish without a trace. Those found are typically disfigured, their facial features erased, their bodies intact but devoid of identity. No external wounds are present, suggesting psychological or metaphysical disintegration rather than physical trauma. Abilities: emotional lure. Induces guilt, sorrow, and fear using vocal cues that resemble cries for help or familiar voices. Vocal mimicry. Can replicate any voice, including emotional resonance, even without prior exposure. Self-erasure effect. Victims exhibit loss of self, memory, or identity before death. Neural scans show high emotional overload. Zone suppression creates a sensory deprivation field where sound is muted, air becomes heavy, and hallucinations occur. Victims often report distorted time perception. Origin. Subject 17 was once a human test subject from Project Laya, an early entry division program focused on trauma adaptation. Recruited from an isolated village in Mindoro, the subject showed rare empathic sensitivity, capable of drawing out emotions from others through her voice. Initial tests sought to convert trauma into power, attempting to condition Subject 17 to weaponize emotional resonance. However, prolonged exposure triggered irreversible cognitive recursion. The subject began to absorb and reflect trauma, growing stronger as her humanity faded. A containment breach at Site-04 resulted in the unexplained deaths of an entire research team. Subject 17 was not terminated, but sealed beneath a classified location now known as the Z0 Forest Quadrant. Entry Division later abandoned the project. Termination Report. Operative Code Name: Snake, formerly Jake. Date: Redacted. Location: Z0 Forest Quadrant. Original burial site. The entity was lured to its burial origin site through psychological triggers. Instead of direct combat, Operative Snake reintroduced fragmented memories and symbolic items tied to the entity's past. The operative embedded a brass dagger into the burial site, triggering a large-scale psychic backlash event and the final dissolution of the entity. Witnesses reported vocal distortions and mass memory disorientation for 12 seconds following the event. Entity has not reappeared since. Post-event notes. Entry file 005 has been closed. Threat level reduced to 0. Operative Snake has been formally inducted as a field commander for cognitive class threat engagements. Surveillance of the Z0 quadrant is ongoing due to residual field disturbances. Final statement. Not all monsters are created. Some are merely awakened by those who never care to understand. File closed. Sa iba, baka nagtataka kayo, bakit lagi ninyong naririnig ang salitang entry sa bawat kwento sa The 13th Scream? Hindi ito basta imbento. Hindi ito gawa-gawa lang na label. May dahilan kung bakit entry ang tawag namin sa bawat nilalang na isinulat at isinara sa The 13th Scream Horror Vault. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng takot ang mga nilalang na ikinuwento sa atin simula pagkabata, mula sa mga aswang sa gitna ng gabi hanggang sa tikbalang sa kabundukan, engkantong nangakit sa gubat at multong hindi matahimik sa mga lumang bahay.
Isama mo na rin ang mga kwento ng matatanda, babala sa baryo, pananakot sa mga bata, at alamat na isinulat sa likod ng mga lumang pahina ng kasaysayan. Lahat ng ito'y bahagi ng kinatatakutan nating mundo. Pero dito sa The 13th Scream, isa lang ang tawag sa kanila, entry. Hindi ito basta letra at bilang, isa itong acronym, at bawat letra may dalang babala. E, encrypted, walang opisyal na tala, ang pinagmulan nila, sadyang itinago. N, non-human, hindi tao, hindi hayop, hindi sila para sa mundong to. T, threat, lumalabag sila sa katahimikan, pumapatay, nananakit. R, retention, dapat ikulong, bantayan. Dahil kapag nakawala, may kapalit. Y, yield, may epekto sa katawan, sa isipan, at sa mismong realidad ng sino mang makasalubong nila. Kaya entry ang tawag dahil bawat nilalang sa The 13th Scream Horror Vault ay isang panganib na isinusulat, sinisikap itago at ipinagbabawal na mailantad sa mundo. Pero tandaan, minsan may nakakawala. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa The 13th Scream at i-click ang notification bell dahil may mga kwentong hindi lang nananatiling kwento,